Sama tayong magiging sakli. Bago sa saksi, arestado ang isang Australian national sa NAIA Terminal 3 matapos mahulihan ng mahigit 4 na kilo ng hinihinalang shabu. Tinatayang nagkakahalaga yan ng mahigit 27 milyong piso. Ayon sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, nakuha ang droga mula sa mga kahong binalot ng makukulay na papel na nasa loob ng backpack ng suspect. Naharang ang lalaki pagdating niya galing Hong Kong kung saan may connecting flight siya galing South Africa. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala pa siyang pahayag. You warrant over it. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Pagkalapag pa lang ng sinasakyang eroplano mula Hong Kong noong March 11, 2025, hinarang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inescortan siya papuntang Villamor Air Base at binasahan ng Miranda rights. Sir, you have the right to remain silent. Ilang oras naging tensyonado ang mga tagpo sa pagitan ng kampo ng dating Pangulo at ng mga otoridad. Akin na yung anak ko! Ito yung gawin niyo! Ito na ang sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this the easy way. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany here. The hard way, Our president. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. the hard way, Ah. the hard way. Hanggang sa tuluyan ng naisakay si Duterte sa chartered flight papunta sa The Hague sa the Netherlands at ikinulong sa ICC Detention Center sa The Hague. Noong March 14, Rodrigo Roa Duterte. sa unang pagkakataon ay humarap ang dating Pangulo sa ICC pre-trial. 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder ang kinakaharap ni Duterte. Sakop nito ang ilang pagpatay sa mga umano'y drug pusher at magnanakaw nung siya pa ang mayor ng Davao City. At ang ilang pagpatay mula 2016 hanggang 2018 sa kasagsagan ng kampanya kontra droga nung siya naman ang Pangulo ng bansa. Sa gitna ng pagkakakulong sa ICC Detention Facility, ilang beses iginiit ng kampo ng dating Pangulo na walang jurisdiksyon sa kanyang ICC dahil kumalas na raw ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019. Bago pa aprubahan ng ICC noong September 2021 ang hiling ng ICC prosecutor na imbestigahan ang drug war. Pero nanindigan ang ICC Pre-Trial Chamber 1 judges na may jurisdiction sila sa kaso dahil November 1, 2011 sumali ang Pilipinas sa ICC at February 8, 2018 naman nagsimulang mag-imbestiga ang ICC prosecutor sa extrajudicial killing sa Pilipinas. Kaya lahat daw ng pagpatay na ibinibintang kay Duterte mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 ay sakop ng jurisdiksyon ng ICC dahil state party pa ang Pilipinas sa Rome Statute noong mga panahong iyon. Hunyo naman ang hilingin ng kampo ni Duterte ang interim release o pansamantalang paglaya para sa dating Pangulo. Pero ibinasura ito ng Pre-Trial Chamber 1 at pinagtibay ng ICC Appeals Chamber. May hiwalay ring hiling for indefinite adjournment naman ng kampo ni Duterte dahil unfit umano o hindi na kayang sumalang ni Duterte sa paglilitis dahil sa cognitive impairment. Isang kondisyong nakaaapekto sa kakayahan niyang makaalala. Kaya pinagpaliban muna ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang itinakda sanang confirmation of charges nitong Setyembre. Nitong Enero, idineklara ng Pre-Trial Chamber na fit o kaya ni dating Pangulong Duterte na humarap sa pagdinig. At sa Lunes, magsisimula na ang confirmation of charges ni Duterte. 4 na araw isasagawa ang pagdinig kung saan ilalatag ang mga argumento at ebidensya para matukoy kung sapat ba ang mga ito para umabot sa paglilitis ang kaso. Matutuloy ito kahit pa hindi dumalo si Duterte. Pinayagan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling na ito ng dating Pangulo na tinutulan ng prosekusyon. Pero ayon sa ICC, pinapayagan ng Rome Statute at Rules of Proceedings ang Pre-Trial Chamber na magsagawa ng pagdinig kahit wala ang suspect. Basta raw nag-waive ito ng kanyang karapatan para dumalo.
Sinabi sa desisyon na sa pirmadong request ni Duterte para lumiban sa pagdinig, nakalagay na naiintindihan niyang may karapatan siyang dumalo sa confirmation hearing at alam niya ang ibig sabihin kung hindi siya dadalo. Nalubos na ipinaliwanag sa kanya ng kanyang abogado. Nilinaw din ng hukuma na ang pag-waive ni Duterte ay sumasaklaw lamang sa confirmation of charges hearing. Kung nais din daw niyang huwag dumalo sa annual hearing on detention na nakatakdang ganapin sa February 27, 2026, ay kailangan niyang magsumite ng hiwalay at tiyak na kahilingan para rito. Dismayado naman ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng Duterte administration. Sabi ng grupo ng mga biktima, mas maswerte pa rin si Duterte dahil nabigyan siya ng pagkakataong humarap sa pagdinig, bagay na hindi na ipagkaloob sa mga biktima ng drug war na pinaslang. Sabi naman ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, sa kabila ng kagustuhan ng prosekusyon na piliting dumalo si Duterte, nagpasya na ang mga huwes na katanggap-tanggap ang waiver ng dating Pangulo. Ayon pa kay Kaufman, ipinaalam nila kay Duterte ang mga development tungkol sa kanyang kaso. Sa ngayon, ang depensa raw ni Duterte ay nakabase sa nakikita nilang insufficiency o hindi sapat na ebidensya ng prosekusyon. Bilang nagsulong ng kasong ito, ang prosekusyon daw dapat ang makapagpakita na may substantial ground para sabihing criminally liable ang dating Pangulo sa mga ibinibintang sa kanya. Tinanggihan naman ng pretrial Chamber 1 ang hiling ng kampo ni Duterte na alisin bilang abogado ng mga biktima ng drug war sina Attorney Gilbert Andres at Attorney Joel Butuyan. Pagkatapos ng confirmation of charges hearing, may 60 araw ang pretrial chamber para magbigay ng desisyon kung tutuloy sa paglilitis ng kaso. Kung matuloy ito, sinabi ng ICC na hindi nito pinapayagan ang pagsasagawa ng trial ng walang akusado kaya kailangan andun siya sa paglilitis. Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo sa gitna ng paglutang ng kanyang pangalan bilang pantapat kay Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Ayon kay Robredo, malayo pa sa isip niya ang 2028. Saksi si Darlene Kai. Bukas nakatakdang magkita sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Wala raw problema sa apo ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino Jr. na si Kiko Aquino D. Convener ng Buhay ang People Power Campaign Network ang pagkikita ng dalawa. Pero tutol daw siya sa usap-usapang pag-aalyansa ng Marcos Robredo para sa eleksyon 2028. Ako po consistent naman ako na tutun po ako sa ganung alliance. Pero ayun, parang that's up to VP Leni to decide. Wala akong paniniwala na makakatulong sa kahit sinong kandidato yung endorsement ni President Marcos. Hindi siya rin katanggap-tanggap in terms of yung cause for justice para sa mga biktima ng batas militar, para sa yung cause para sa laban sa historical distortion. So ako I want to be very clear na against ako sa ganung alyansa. Tugon ng Malacanang kay D, huwag muna raw gumawa ng imahinasyon. Bagkus ay tumutok sa kanya-kanyang trabaho para di maligaw sa tamang mithiin. Panawagan nila, tumigil muna ang lahat sa pamumulitika. May babala rin ng labor leader na si Attorney Luke Espiritu sa pakikipag-alyansa sa mga Marcos. It is a kiss of death. Kiss of death. Do that, you will lose. Imagine mo sinking ship, doon ka ngayon sumakay sa sinking ship, nilulubog ka, kain suka. Sagot ng palasyo, wala raw silang oras sa mga taong walang alam gawin kung hindi makapanira lang. Ang Pangulo raw ay hindi nangangampanya para sa 2028 kung hindi nagtatrabaho at naglilingkod. Wag daw adelantado. Pero si Mayor Robredo na mismo ang nagsabi, sigurado raw siyang hindi sila mag-uusap ng Pangulo tungkol sa politika at sa 2028 presidential election. Sa eksklusibong panayam namin kay Robredo, nilinaw niyang matagal nang naset ang pagpunta ni Marcos sa Naga. Noong linggo pa raw dumating na roon ng heavy equipment na gagamitin para sa Oplan kontra baha. Hindi to politika, saka ang layo pa ng eleksyon. Hindi pa nga ako nag-1 year sa pwesto ko. Hindi pa umiinit yung upuan ko. Tapos politika na kaagad, trabaho muna tayo. Ako sigurado akong hindi siya mag-bring up ng politics kasi alam ko na trabaho yung sadya niya dito. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang plano para sa 2028 election at tungkol sa mga lumalapit sa kanya para tumakbo uli sa pagkapangulo, iisa ang sagot ni Robredo. Sobrang focused ako sa mga problema ng Naga. Yung farthest from my mind, yung mga pag-uusap sa Maynila. Ang primary obligation ko, yung trabahong in-applyan ko.
Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Nasawi ang isang sanggol na inabandona at inilibing panambuhay sa Bukirin sa Pangasinan. Isa pang sanggol ang iniwan naman ng sariling ina sa tambak ng basura sa Quezon City. Saksi si Von Aquino. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Santo Cristo sa Quezon City madaling araw noong February 1, kita ang isang babae na may dalang sanggol. Pero ilang saglit lang, iniwan niya ito sa madilim na bahagi ng kalsada. Ayon sa sweeper na si Evelyn, dito sa bahagi ng Capi Street siya nagwawalis nang makarinig siya ng iyak ng sanggol. Dito nga sa tambak ng basura niya narinig yung iyak ng sanggol. Hinanap niya ito at laking gulat nga niya nang matagpuan ng sanggol na nakasilid sa isang eco bag. Nung umalaw ko yung eco bag, kinuha ko po agad, sabi ko bata po yun. Tapos yung usod niya, may inunan pa. Hinawakan ko yung inunan, mainit pa po tapos may mga dugo pa. Posible anyang hirap sa paghinga ang sanggol dahil nakatali ang eco bag at may nakatakip pang damit sa mukha. Agad siyang humingi ng tulong sa barangay at dinala sa ospital ang sanggol para sa atensyong medikal. Dahil sa mga CCTV, natunto ng mga otoridad ang nag-iwan sa sanggol na siya palang ina nito. May mga dugo-dugo sa kalsada. Kaya nakita namin kung saan siya umuwi. Yung room niya talagang punong-puno po ng dugo. Ayon pa sa chairman ng barangay, hirap makausap noong una ang nanay na itinanggi ang nangyari. Lagi niya pong sinasabi na hindi niya po anak yung bata. Iba-iba po kasi sinasagot niya, siguro parang depression po sa... Ilang araw na na-confine sa ospital ang ina bago siya isinailalim sa kustodiya ng QCPD Station 15. Kalaunan, umamin din siyang sa kwarto niya nailuwalang sanggol na magwawalong buwan palang umano sa sinapupunan niya. Mga 12 midnight, naiihi ako. Tapos sumasakit yung tiyan ko. So hindi ko expected na sign na pala yung nalalabas siya. After nun, parang wala na ako sa sarili. Labis daw ang pagsisisi niya sa nagawa. Hindi naman ako nag-attempt na siya. Ilaglag. Stress ako that time habang dinadala ko siya. Kasi nga, nung iniwan ako nung tatay nun. Naharap siya ngayon sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at abandoning a minor. Sa violation of RA 7610, prison mayor na pwedeng makulong na 6 years to 12 years. Si baby nasa QCGH po, inaalagaan po siya ngayon ng SSDD, QCLGU, and pinapacilitate na rin po yung pag-transfer. Isang sanggol din ang natagpuan sa isang bukid sa Barangay San Libo, Bayambang, Pangasinan noong Martes ng umaga. Ayon sa barangay, isang residente ang may kakaibang napansin sa taniman. May nakita silang blood doon sa portion na lupa na sa may maisan. Siyempre, nagtaka din at parang naalarma yung may-ari. Ipinaalam ito sa mga taga-barangay at nang sundan ang bakas ng dugo na patungo sa ilalim ng puno ng mangga. Doon na nga nakita ang inilibing na sanggol na nangingitim na ang mga labi. Nan inalsak, inikalkal pura may dalin, yudulong to, tanja sungo to, isang kunatan impaibatik. Naisugod ang sanggol sa ospital pero kalaunan ay binawian din ng buhay. Natukoy at nasa kustodiya na ng pulisya ang ina ng sanggol. Sinusubukan pang makuha ang kanyang pahayag. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Punong tanggulang na lalaki nahulog sa Tulyahan River, bangkay na ng maiahon sa bahagi ng ilog sa barangay Tinajeros, Malabon. Natagpuan ng labi ni Roniel matapos ipagpatuloy ang paghahanap kaninang umaga. Ayon sa kanyang ama, naglalaro si Roniel kasama ang 6 pambata malapit sa river wall na mangyari ang insidente. Nasa trabaho raw siya noon habang nag-aalaga ang kanyang misis ng kanilang bunsong anak. Hindi aniya nagpaalam si Roniel sa kanyang nanay. Ayon sa mga taga-barangay, pinagbabawal ang paglalaro sa bahagi ng river wall. May harang itong bakod na kawayan at net pero nakakalusot pa rin daw ang ilang bata. Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines o TECO nilinaw na peke ang Taiwanese passport ng inarestong mastermind umano sa pagpatay sa isang Chinese na natagpo ang putol-putol ang mga labi. Sa pahayag ng TECO, kinumpirma nilang forged o pineke ang passport ng suspect matapos nilang suriin. Nakausap rin nila ng kanilang tauhan ng suspect kung saan inamin nitong isa siyang Chinese national. Pag-amin pa ng suspect, nabili niya ang peking Taiwanese passport sa isang messaging app. Ayon sa TECO, iginagalang ng gobyerno ng Taiwan ang judicial process ng Pilipinas at patuloy sila makipag-ugnayan sa otoridad.
Inaresto ng Pasay Police ang tinuturong mastermind sa pagpatay sa isang Chinese na natagpang putol-putol ang katawan at inihalo pa sa kimchi sauce bago isinalid sa drum. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sa mga kabundukan ng Cordillera, may kakaibang halaman na matagal ng problema ng mga otoridad, ang marijuana. Isa sa nagpapahirap sa mga police operation ang lokasyon ng mga marijuana plantation na nasa matatarik at liblib na lugar. Ang isang solusyon, paggamit ng mga drone. Mula noong last quarter ng 2025, kasama na ang drone technology sa operasyon kontra marijuana ng Police Regional Office sa Cordillera Administrative Region. Simula January 1 hanggang February 18, 2026, mahigit 364 million pesos na ang halaga ng marijuana na nakumpiska at nasira. Halos triple ng mga nasabat sa parehong panahon nung nakarang taon na mahigit 123 million. Bakit tumaas ang ating accomplishment? Kasi we have incorporated the use of drones in our intelligence gathering. Squad drone ang tawag sa unit ng PNP Cordillera na gumagamit ng drone technology. Sa layong 5 kilometro, sila ang nagsisilbing mata sa ere ng mga operating unit sa baba. Sa ngayon, merong mahigit 60 unit itong tinatawag na squad drone. Balak ngayon ng PNP na magdagdag ng mga drone unit para makatulong sa iba't ibang police operation dito sa Cordillera. Pero masyado nang malalim ang problema ng marijuana na hindi na kayang tapusin lang ng teknolohiya, lalo't naging parte na ito ng kabuhayan ng ilang lokal na residente. We need to give them livelihood siguro para yung mga tiga roon iwasan na yung ganyang pagtatanim. Otherwise, hide and seek ang mangyayari dito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Posible ang malalakas na ulan sa ilang bahagi ng bansa bunsod na shear line ayon sa Pag-asa. Nakataas po ang heavy rainfall warning sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte at Agusan del Sur. Pati sa Davao de Oro at Davao Oriental. Kasama na shear line, umiiral pa rin ang amihan na magdadala rin ng pag-ulan ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, pati sa Samar at Leyte provinces. Gayon din sa Caraga region. Mas marami na ang uulanin sa Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. Mababa pa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Kapwa panalo sa acting awards ng isang streaming platform ang dalawang gumaganap na sangre na sina Glyza De Castro at Kelvin Miranda. Si Glyza ang Best Actress winner para sa pagganap niya sa 2025 musical drama film na Sinagtala. Makahulugan daw ang role na ito ni Glyza dahil ito ang huling pelikula niya na napanood ng kanyang ama bago ito namayapa. Ang ama rin ni Glyza nagturo raw sa kanya kung paano tugtugin ang mga kanta. Best Supporting Actor naman, si Kelvin, sa kanyang pelikulang Everyone Knows Everyone. Excited din daw ang dalawa sa big reunion sa Encantadia Chronicles Sangre. Nakita natin ang muling pagkabuhay ni Perena at kung paano niya muling ipagtatanggol ang Encantadia at ang kanyang mga hadiah at mga anak. Excited ako sa magiging plot talaga. Kumbaga, dinadala na kami doon habang paunti-unting dinadala sa amin yung script and habang nasushoot namin yung iba. Nare-reveal sa amin na talagang mas pinaghahandaan yung story ng Sangre ngayon. Perwisyo ang abong iniwan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Nabalot ng abo ang mga kalsada, halaman, pananim at mga bahay sa mga lugar na nakaranas ng ashfall. Kanya-kanya linis ng mga bubong ang mga apektadong residente at nagsagawa rin ng clearing operation ng Negros Occidental PDRRMO. Nahirapan din sa paghinga ang ilang residente dahil sa abo at amoy ng asupre. Umabot sa 60 pamilya ang lumikas sa buong lalawigan. Patuloy na pinag-iingat ng PHIVOLF sa mga nakatira malapit sa bulkan dahil di inaalis ang posibilidad na masundan ang pagputok nito. Naghain ng petisyon para makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla para sa kinaharap niyang kasong malversation of public funds. Kaugnay po yan ang anomalya umanong flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayon sa Executive Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division,
Matatalakay ito pagtapos ng pre-trial conference na sisimulan sa March 6. Hindi naman dumalo si Revilla sa pre-trial ng kasong graft sa Sandigan Bayan matapos pahintulutan ng korte ang kanyang waiver of appearance. Dumalo roon ang ilang kapwa niya akustado. Natapos na ang laban ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa Dubai Tennis Championships. Sa quarterfinals, natalo siya ng pambato ng America at world number 4 na si Coco Gauff, na nasungkit agad ang lead sa unang set pa lang sa score na 6-0. Sa second set, nakadalawang punto si Ayala pero nadaig pa rin siya ni Gauff. Sa pagtatapos ng kanilang laban, nagpasalamat pa si Gauff kay Ayala. Ayon kay Gauff, dumami ang fans ng tennis dahil sa Pinay tennis superstar. Libreng ipinapahiram ng isang grupo ang kanilang mga telescope para masilayan ang mga planeta at bituin. Ang ganitong aktibidad ginagawa minsan sa gilid ng kalsada. Saksi si Jamie Santos. 3, 2, 1. Boosters. Malapit nang mag-take off ang misyon para muling makalapit ang mga tao sa buwan matapos ang mahigit 5 dekada. I'm Reed Wiseman. I'm the commander for the Artemis 2 mission to the moon. To the moon. To the moon. To the moon. 1972 pa ang huling moon landing ng tao. Pero sa Marso, hindi lang pag-iikot sa palibot ng buwan ang target ng Artemis Mission 2 ng NASA o National Aeronautics and Space Administration ng Amerika, kundi makaabot sa mas malayo pang bahagi ng kalawakan na hindi pa nararating ng tao. Dito sa Pilipinas, buhay na buhay rin ang interes at pag-aaral sa kalawakan, mga bituin at planeta. Ang grupong Manila Street Astronomers masaya ring ibinabahagi sa iba ang kanilang kaalaman at mga gamit. May palibreng telescope viewing sa iba't ibang lugar, madalas nga sa tabi ng kalsada. Advocacy ho namin kasi free astronomy for everybody. Usually po kasi pag dito sa city kasi mahirap makita yung mga objects na syempre mga pang stars, mga ganyan. Sobrang light pollution, saka yung mga air pollution. Pa-share namin yung experience sa sumilip sa telescope at makikita ng malapitan ng mga celestial objects like yung moon, planets, yung mga stars. Ano yung nakita mo dun sa telescope? Jupiter po. Buti nga po napadaan kami dito. Kung hindi, di na makikita yung Jupiter. Excite po. Kasi ngayon lang po ako nakatry niyan eh. Ang ganda po. Nakita mo yung planet Jupiter? Apa, bilog. Bilog. Tapos? May ilaw siya. Maliit lang po siya na bilog, tapos may blue po tsaka yellow po. Tapos may nakapalibot sa kanyang. Amazing po kasi ngayon ko lang po na-experience. So, dumaan lang po ako eh. Masaya kasi Jupiter yan. First time ko makita ng Jupiter eh. Yung difference kasi, pag yung star kasi nagtitwinkle. Pag ang planet, steady lang yung light. Gusto namin talaga i-share sa general public na there's more to life than just what's happening dito sa mundo. Yung mga concerns natin, yung mga problems. So in a way, parang stress relief to. Ang pag-aaral sa ganda ng hiwaga ng universe at outer space, nagdudulot din ng praktikal na gamit sa pang-araw-araw na buhay. Bunga ng astronomy ang ilan sa teknolohiyang gamit sa computers, cellphones, GPS o global positioning systems, solar panels, communication satellites at MRI o magnetic resonance imaging. Sa bisa ng Presidential Proclamation No. 130 ni nooy Pangulong Fidel Ramos, ipinagdiriwang ang National Astronomy Week tuwing ikatlong linggo ng Pebrero. Kinikilala nito na ang pag-aaral ng misteryo ng kalawakan nagpapaintindi rin sa ganda at kahalagahan ng planetang ating tirahan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni PR Kanghel, ako po si Mariz Umali para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino hanggang sa Lunes. Sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.